Sam Hilonggo. Please subscribe. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po. Mag-ingat po tayo ngayon sa pinapakalat po ng mga pictures o ng mga didiles mga kababayan. Mag-ingat po tayo. Wag po tayong papayag na mapictures po tayo ng mga didiles katulad po nitong nangyayari ngayon. Ayan. Fake news po, no? Ginawa nila ng fake news ang ating Armed Forces of the Philippines, mga kababayan, no? AFP, pro-support Duterte. Fake news po yan, mga kababayan. Naglagay sila ng mga picture, nasa kalsada daw yung mga sasakyan ng AFP natin, papunta ng EDSA, mga kababayan, para protektahan daw ang Vice Presidente, mga kababayan. Kahit mali ang ginawa ng VP nila, ay sila pa rin po ay tudo ang suporta nila kahit mali na po ang ginawa nila, mga kababayan. Biruin nyo na lang, pinagmumura ang presidente at pinagbantaan pa ang buhay. Sabi nga ng ating Pangulo, paano na lang kaya mga kababayan? Kung tayo nga na mga nasa gobyerno ay pinagbabantaan ng BP, paano pa kaya ang mga normal lang na mga Pilipino? Paano pa kaya sila? Intindihin nyo mga didiles. Ang sinabi ni PBBM para matauhan kayo. Ito, nagpi-fake news kayo. Naglalabas kayo ng mga fake news. Mga kababayan, huwag kayong maniniwala agad-agad sa mga palabas na ito ng mga didiles. Fake news po yan. Nasumugod na daw umano ang AFP. Doon sa may EDSA para suportahan at protektahan si VP Sara Duterte. Hindi totoo yan, mga kababayan. Ang totoo dyan, tinanggal ang mga security ni VP Sara Duterte, mga kababayan. Eto, sa mga kababayan natin, makita ko lang sa inyo para makita nyo po. Ayan, Ayan, basahin nyo. Eto, 355 AFP personnel with the BPSPG are reportedly set to be relieved per the order of the KSEFT and in agreement with the CPNP at replace the 24 PNP personnel. Ayan. Ayan na. Ayan yung totoo. Kasi ayon ho sa ating General Romeo Bronner Jr., i-relieve itong mga sundalo o mga kapulisan na nakabantay kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni General Romeo Bronner Jr., imbestigahan sila. Hindi pala nila kayang protektahan ang Vice Presidente, mga kababayan. Iimbestigahan po ng ating AFP at mga kapulisan ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Biruin nyo kung gaano kaperwisyo yung naging pahayag ni VP natin ng Vice Presidente. Pati yung mga security niya ngayon ay nahaharap din sa investigasyon. Diba? Bakit kasi ganyan po ang ating BP? 335 nga ang kanyang security. Meron pa kayang magtatangka sa buhay ng BP natin dyan? Sa dami ng security na yan? Mga kababayan, sa tingin nyo, ngayon naglalabas kayo ng mga fake news. Susugod ang AFP, mga pro-AFP. Mangyayari ba yun, mga kababayan? Gumagawa kayo ng fake news para makakuha kayo ng simpatya sa tao, na suporta. Naku mga kababayan, tingnan nyo na lang yung EDSA. Ang grabe, ang dami. Totoo talaga yung sinasabi nila, 8 minions po, mga kababayan. 8 minions sa sobrang dami ng tao sa EDSA. Ito naman, sinasabi ho nito ni Harry Roque, ayan we are not a Filipino for nothing. Kailangan na tayo ng bayan. Tara na sa EDSA. Ilabas natin ang ating saloobin. Ayan yung sinabi ni Attorney Roque na nagtatago. Oy, lumabas ka. Attorney Roque, abay lumabas ka. Nandyan ka na damputin sa EDSA. Lumabas ka, attorney. Suportahan mo si digong mo. Punta ka sa EDSA. Punta ka sa EDSA na 8 minions ang tao doon. Sobrang dami.
Ha? Pumunta ka para malaman mo, lumabas ka. Hari Roque, tingnan natin. Hindi ka mabaliktad. Ikaw ang dadamputin pag lumabas ka. Kaya, ganun ang panawagan mo sa taong bayan. Ha? Ngayon, ano sa tingin mo sa taong bayan ngayon? Hindi na matalino? Kayo na lang ang matalino? Aba, mga kababayan, mag-isip po tayo pag mga ganito ang tao na nakikiusap sa atin, na, lalo-lalo na sa ganyan mga sitwasyon dyan sa EDSA. Mag-isip po kayo. Ha? Ang naging 500 po, naging 200 na lang ho ang bigayan. Naku po, mga kababayan. Tapos, eto pa, mga kababayan, sinabi po ni former President Roa Duterte, FPRRD, nahihibang na inutusan ang AFP na magkodita kahit hindi na siya ang Commander-in-Chief. Kapal naman ang mukha pala ng ang dating presidente natin. Uutusan ngayon ang ating AFP na magkodita. Mga kababayan, grabe naman. Pero sinagot na yan ni General Romeo Bronner Jr. Mga kababayan, mananatili ang kanilang suporta sa gobyerno, mga kababayan, at kay Pangulong BBM. Ha? Hindi, walang makikinig dyan sa mga panawagan nila. Kasi nakikita natin, mali eh. Mali naman talaga dun, mga kababayan. Pero ang kay General Romeo Bronner Jr. lang, maging kalmado tayo mga Pilipino. Kasi, ang magiging kawawa tayo dyan, magiging masaya ang ibang bansa na nagtatangkang sakupin tayo. Kung magiging watak-watak tayong mga Pilipino. Huwag tayong hayaan na sa ganyang sitwasyon niya lang, sa ganyang mga pahayag ng mga nasa kabila, ay magwatak-watak na tayo. Huwag po ganun, mga kababayan. Ha? Manatili pa rin tayo sa bansa natin at makiisa sa gobyerno, mga kababayan. Yan ang gusto ni General Romeo Bronner Jr. po. No? Huwag kayo maniniwala dito sa mga ganitong pahayag nila. Ha? Dahil humihingi lang po yan sila ng mga simpatya sa inyo. Ha? Ang punot dulo lang nito, alam nyo kung bakit? Ang confidential fund na yan, na sana'y sinagot na lang ng maayos yan, hindi na umabot sa mga ganitong sitwasyon, mga kababayan. Ha? O ito pa, sabi naman ni Bongo. Yan, sabi ni Bongo. Noong panahon ni dating Pangulong Roa Duterte, wala namang ganitong nangyari. Trabaho lang po at nagtutulungan ang iba't ibang sangay ng gobyerno, ang executive, legislative, to craft law development po ng ating bansa. Bakit? Sino ba ang unang gumawa niyan? Senador Bongo, sino ba talaga ang unang nagsalita against sa Pangulo? Sino ba ang nagrally-rally dyan sa Liwasam, Bonifacio, para ipagtanggol nyo pa yung may kasalanan sa batas? Doon nga lang yung simpatya nyo eh. Diba? Pastor Kibuloy, nagtrabaho kayo dyan sa gobyerno, pero yung simpatya nyo sa isang tao lang, hindi para sa mga mamamayang Pilipino. Kayo ang nag-umpisa niyan. Wala ho tayong narinig na paninira galing sa gobyerno o galing kay PBBM. Kayo po ang gumawa ng mga issue na yan. Ngayon, ibabato nyo sa kay PBBM. Kayo ang gumawa niyan. Dahil kung hindi kayo gumawa ng ingay o issue na yan, kung ano-ano ang binabato sa ating Pangulo, hindi ho nangyayari yan, di sana nagkakaisa pa tayo. Dahil yan sa ginawa ninyo, hindi nyo na-control ang ating Pangulo, hindi kayo napagbigyan ng gusto nyo, ginano nyo na ang ating Pangulo. Wow, hindi naman. Tapos ngayon babaliktarin nyo si PBBM, na si PBBM ang sumera o nagpapagulo ng Pilipinas. Sino ba talaga? Sa tingin nyo, may narinig ba kayo na nagsalita si PBM para lang magkagulo ang Pilipinas? Hindi. Kayo, ang mga rally-rally nyo na yan ang nagpapagulo at nagpalala ng sitwasyon dito sa Pilipinas. Dahil kayo ang gumawa niyan, hindi ho ang ating Pangulong BBM. Dahil ang gusto lang ng ating Pangulo, magkaisa, magtulungan tayo para umunlad ang bansa. Ngayon sasabihin mo, ano ba ang natutulong ni BP?
Ano ba ang natutulong ng BP natin ngayon? Mga kababayan, matanong ko kayo, ano nagagawa ng BP natin? Tinutulungan niya ba si PBBM? Hindi. Buti pa nga si BP Lini Robredo noon eh. Kahit ginipit na sa ni Duterte noon, pero ang sinumpa niyang tungkulin, ginampanan niya pa rin. Mga kababayan, ngayon ko lang napagtanto nung makita ko kung gaano lang kalaking budget ang binibigay ni President Duterte noon sa kanya. Pero nakikita mo sa kanya ang kanyang dedikasyon para sa kanyang sinumpaan tungkulin. Kaya ang BP natin, ano ho ang nangyayari dyan mga kababayan? Ha? Ang confidential lang naman yan, ang talagang hindi niya maipaliwanag kung ano ang nangyari dyan. Ngayon, babalik ta rin nyo ang ating Pangulo sa mga nangyayari ngayon. Ha? Alam nyo sa mga kababayan natin nanonood ngayon, isip-isip po tayo. Ha? Isip-isip po tayo bago tayo bigay ng mga reaction o suporta sa mga ganitong sitwasyon. Kasi alam nyo, kayo lang din ang magiging kawawa kasi napipake news ho kayo. Si PBBM po, nagtatrabaho pa rin po mga kababayan sa gitna ng patuloy nilang paninira. Tuloy sa kanyang trabaho para mapaunlad ang bansa natin. Pero tuloy sila sa pagpabagsak kay PBBM. Pero never silang inintindi ni PBBM kasi hindi naman ho sila makakatulong talaga sa pag-unlad ng bansa eh. Kung intindihin ni PBBM, sa tingin nyo, ano ang mangyayari sa bansa natin? Kung may leader tayo na bawat paninira na lang nila ay sasagutin niya, gagawa siya ng anong mangyayari sa bansa natin? Makakatulong ba yan? Kaya tama ang ginawa ni PBBM, hindi sila pansinin. Pero ito lang kasi, no? Kahit sino man siguro, no, na normal na tao, kapag nadamay na ang may bahay, no, sa mga threat na ginawa ni Vice President, magagalit talaga mga kababayan, kahit ako man. No? Lalo na kung madamay na ang may bahay ko. Diba? Kaya nagsalita na doon si PBBM at pumalag na sa mga ganyang pananalita ng BC natin mga kababayan. No? Kaya dapat maintindihan din po ng mga kababayan natin yan sa mga naging pahayag ni PBBM. Kasi alam nyo, nakasalalay din ho sa ating yan mga kababayan. Paano na lang kaya kung tayong mga maliliit? Diba? Ano na lang kaya ang trato ng BP natin? Kung ang presidente po, ganyan niya tratuhin, paano na lang kaya tayong mga Pilipino na maliliit? Na mga normal na mga Pilipino na namumukay dito sa bansa natin. Ganun lang yun eh. Intindihin natin yan mga kababayan. Para naman po sa mga kababayan natin na talagang neutral at walang kinakampihan. So mga kababayan, alamin nyo rin yung totoo. Huwag lang tayong papayag na maluko tayo mga ganitong strategy na pamumulitika. Si PBBM, outside na sa kanya ang politika, ang gusto niya magtrabaho na magtrabaho. Sila ngayon kasi, mga kababayan, ano ba ang nangyayari? Simula lang yan nung naban na ang pugo eh. Di ba? Ano nangyayari ngayon? Binan ni PBBM kasi yung pugo mga kababayan. So ano ba? Apektado ba? Apektado ba mga negosyo? Ganun lang yan eh. So ayun po, mga kababayan, maraming salamat to at magandang araw po sa inyo. Thank you.